sa kabila ng ginawang Blue Ribbon Committee hearing ng kampo ni na Senator Alan Peter Cayetano kahapon, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na tuloy ang kanyang Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes. Magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, tinawag ng new majority bloc na bogus ang ginawang pagdinig ni na Senator Cayetano kahapon. Ano raw ang tamang termino sa ginawa nila? Ibig sabihin ba ay walang legal na bisa yung mga naging testimonya na nagpakilalang ex-Marines? Cheryl, ang nasabi ng Cayetano-led bloc ni na Senator Alan Peter Cayetano, lehitimo. Actually, itong pagdinig na ginawa nila, na isinulong pa rin nila kahit sinabi ni Senator Tulfo na sa Monday next week pa gagawin talaga ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee, ay kasunod ng hindi nila pagkilala sa naging power shifting o yung pagpapalit ng Senate President pro tempore, si Senator Sherwin Gatchalian ang naluklok doon. At hindi nila sinunod, kumbaga nagkakaroon ng resistance eh. Ito yung nakikitang stalemate na ipinagpatuloy nila ito at sabi ni Senator Cayetano, ipapasok daw nila sa official records ng Senado yung ginawang hearing. Pero para maging malinaw din sa mga kapatid natin, nung nandoon tayo, yung ginawa nilang pagdinig, walang staff mula sa Senate Secretariat o kaya naman sa BROOM. Ito yung mga responsable sa pagta-transcribe, yung mga pagre-record ng ginagawang pagdinig sa Senado. Pero ang present nung mga oras na yon ay mga staff nitong mga senador. Pero yun nga, Cheryl, pahirap pang makita dahil nga hindi nila kinikilala yung naging liderato ngayon na pinangungunahan muna bilang acting presiding officer na si Senator Gatchalian, kaya ipinagpatuloy nila itong tinatawag nilang pagdinig ng Blue Ribbon. Cheryl. Idinawit mismo ng nagpakilalang ex-Marine sina Senator Tito Soto at Senator Erwin Tulfo sa umano'y tumanggap ng maletang pera. Paano nila sinasagot ang epekto nito sa kredibilidad ng gagawin naman nilang investigasyon sa Lunes? Actually, Cheryl, bukod dyan, dininay na nitong mga senador na nabanggit yung mga alegasyon. Though hindi na ito bago, pero nakikita nila bogus na investigasyon ang ginawa kahapon, yung hearing na ginawa kahapon. Pero inibnatahan na rin ni Senator Erwin Tulfo, bukod kay former House Speaker Martin Romualdez, itong 18 na Marines na allegedly ito yung mga bagba na nagpadala ng mali-maletang naglalaman ng kickback mula sa mga flood control project. Kine-question din ni Senator Tulfo na kulang daw kasi ang nabanggit lang sa pagdinig kahapon na ginawa ng Cayetano ay sina Senator Ping Lacson, Senator Tito Soto, Senator Erwin Tulfo, pati ibang mga kongresista. Pero hindi nabanggit sina Senator Loren Legarda, pati Senator Mark Villar na nakalaman din o nakalagay din doon sa affidavit. Kaya maaari magkaroon ng paglilinaw na gagawin sa gagawin pagdinig Monday next week. In connection din sa nangyari pagdinig na dapat hindi talaga pagdinig kahapon kasi sinabi naman ni Senator Gatchalian na walang official hearing kahapon. Ang nasabi rin ni Senator Tulfo, iimbestigahan din daw nila lahat ng staff, lahat ng OSAA na involved sa nangyari, mula doon sa pagsusundoy, pag-escort, kuno sa mga marine na pinuntahan ni na Senator Cayetano, Senator Robin Padilla sa baba ng Senate building, kung sino mang staff ang pumunta para raw para tumuloy yung naging hearing kahapon ni na Cayetano, nais daw nilang makita ang mga ito even nga sa PRIB o kaya yung opisina ng media sa Senado para raw makita talaga kung sino ang magiging accountable pagdating dyan. Cheryl. Nagpahayag na ng suporta ang palasyo, dating Senate leaders at maging ang Integrated Bar of the Philippines sa new majority bloc. Pero nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Paano ito re-resolbahin? Actually, Cheryl, pagdating sa ganito, kasi ito yung parang may tug of war na nangyayari eh. While in office and in effect, si Senator Sherwin Gatchalian ang tumatayo bilang Senate President pro tempore at dahil wala pang SP talaga na naluluklok dahil kailangan yung majority votes ng 13 senators, siya ang acting presiding officer. Sila Secretary Ray Bantug, si General Corpus naman sa OSAA, in effect, technically sila ang nakapostura. Pero hindi nga ito kinikilala ng new minority bloc. Ang sabi nila Senator Cayetano, even Senator Loren Legarda, hindi raw sila nagre-resign pa. Pero kung dumating man yung 13 na bubuo talaga sa bagong majority, sila pa raw mismo ang bababa, aalis daw sila. Pero hindi nga nila kinikilala eh. Kaya ang sabi ni Senator Cayetano kahapon, parang kung may dudulog daw sa Korte Suprema tungkol dito, baka daw yung new majority or yung solid block 12 ang may kailangan gumawa dyan. Kasi hindi raw naaayon sa konstitusyon, wala raw batayan, wala raw basihan, yung ginawa nila pagluklok kay Gatchalian, maging yung balasahan sa iba't ibang mga komite. So,
sabi ni Senator Cayetano, ipagpapatuloy niya raw yung kanyang liderato, i-assert niya raw yung kanyang opisina. Cheryl. Sa patuloy na banggaan nga ng dalawang kampo sa Senado, sino ang sinusunod ng Senate staff sa mga opisyal na direktiba? Cheryl, kahapon kasi naglabas ng memo from Senator Sherwin Gatchalian na Senate President Pro Tempore na shortened yung office hours. Pero nung isang gabi pa, bago kahapon, naglabas din siya ng memo na maaaring mag-work from home setup yung mga personnel ng Senado at so far sa nakita natin kahapon, nasunod ang mga ito. Pero si Senator Cayetano naman nabanggit niya na hindi niya raw alam kung bakit dumating kung paano raw napagdesisyonan na may mga staff daw na pinrepare yung pagkain na inihanda para sa mga resource person, yung ilang mga nag-ayos daw sa session hall para raw maipagpatuloy yung pagdinig ng Blue Ribbon. Pero ang quote-unquote ng Blue Ribbon or yung Cayetano-led hearing kahapon. Pero ang sinasabi naman ni Senator Cayetano, ayaw niya naman daw pilitin ang mga staff. Bahala na raw sila to act on their conscience, yung decision daw nila. Basta ang malinaw sa ngayon, itong Cayetano-led block, ipagpapatuloy daw nila yung kanilang trabaho accordingly sa kung ano yung posisyon na meron sila at kung ano yung mga hawak nila na mga komite. Kaya Cheryl, ang titingnan din natin dito, yung posibleng pagpapatawag ng special session. Ang nasabi din dito naman ng new majority block, maaari kakailanganin nito, lalapit sa palasyo, magpapatawag ng special session para yung mga issue na ganito maaaring malinawan, lalo na yung mga pending na legislation na kailangang isulong as soon as possible. Cheryl. Kumusta rin ang media dyan sa Senado matapos nga tawaging bayaran ni Senator Rodante Marcoleta? Nako Cheryl, humingi naman ng pasensya, humingi ng dispensa itong si Senator Marcoleta, maging si Senator Alan Peter Cayetano. Pero nasabi na kasi ang nasabi, nagawa na ang nagawa at naglabas na rin naman ng statement kaming nasa Senate media at ipagpapatuloy naman namin ang ating trabaho dito. Lalo't marami pa ang mga maaaring mangyari sa mga susunod na linggo. Kasi sabi ni Senator Alan, yung struggle daw na nangyayari kahapon, hindi lang daw yun kahapon. Maaaring magpatuloy pa raw ito sa mga susunod na linggo. Kaya Cheryl, bantay sa lakay pa rin talaga tayo. Maraming salamat, Mobile Journal, Mary Mon Reyes.